Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagpayag ng Korte Suprema na ma-transfer ang pagdinig ng kaso ni Quiboloy mula Davao City patungong Quezon City. Pinayagan ng Korte Suprema na ilipat ang mga kasong kriminal na isinampa laban kay Kingdom of Jesus Christ, KOJC, founder Apollo Quiboloy mula Davao City patungong Quezon City. Sina Quiboloy at ilang iba pa ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law, partikular ang probisyon sa sexual abuse ng mga menor de edad at maltreatment. Nahaharap din sila sa kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig City. Nais ng DOJ na ilipat ang paglilitis ng kaso para sa proteksyon ng mga biktima, kanilang mga kamag-anak, at mga saksi. Ayon sa Korte Suprema, alinsunod sa kapangyarihan nito sa konstitusyon na mag-utos ng pagbabago ng venue upang maiwasan ang miscarriage of justice, pinagbigyan ng 2nd Division ng Korte Suprema ang kahilingan ni Department of Justice, DOJ, Secretary Jesus Crispin Remulla na ilipat ang venue ng dalawang kasong kriminal laban kay Apollo Quiboloy mula sa Regional Trial Court ng Davao City hanggang sa RTC ng Quezon City. Ang korte ay nakakita ng mapanghikayat na mga dahilan upang bigyang katwiran ang paglipat ng lugar dahil ang mga kaso ay may kinalaman sa pampublikong interes, kung saan ang akusado, isang kilalang lider ng relihiyon, ay maimpluwensyahan sa lugar. Dahil ito ay maaaring magdulot ng mga lokal na pagkiling at isang malakas na posibilidad na ang mga saksi ay hindi maaaring malayang tumstigo dahil sa takot at impluwensya ng mga akusado, nakita ng korte na maingat at makatuwirang iutos ang paglipat ng mga kaso sa Quezon City. Inutusan ng korte ang Branch Clerk of Court ng Branch 12, RTC, Davao City na ipasa ang buong record ng criminal case sa Office of the Executive Judge ng RTC, Quezon City sa loob ng 3 araw mula sa paunawa. Ang Quezon City RTC Executive Judge ay inatasan din na i-raffle ang mga kaso, kapag natanggap ang mga record ng kaso, sa mga hukom sa istasyon, na siyang magdedesisyon ng mga kaso ng may lubos na pagpapadala. Ipinag-utos pa ng korte ang mga hukom sa Davao City at sa iba pang istasyon sa Mindanao kung saan maaaring isampa ang mga kaugnay na kaso na kinasasangkutan ni Quiboloy at ng kanyang kapwa-akusado sa motu proprio order ang pagpapadala ng mga record sa Office of the Clerk of Court ng RTC, Quezon City at Metropolitan Trial Court, Quezon City, kung ano ang mangyayari. Sa isang liham na may petsang ika-4 ng Abril taong 2024, hiniling ni DOJ Secretary Remulla ang paglipat ng venue ng mga kaso, isinasaalang-alang, isa, ang kahalagahan ng mga paksang kaso ay lumampas sa lokal na konteksto, tungkol sa mas malawak na pambansang mga patakaran, pampublikong interes, at seguridad, alalahanin. At 2, ang pagpapanatili ng integridad ng mga paglilitis dahil may posibilidad ng mga lokal na pagkiling na posibleng makaapekto sa kawalang kinikilingan ng paglilitis sa Davao City. At alinsunod sa Artikulo 8, Section 5.4, ng 1987 Konstitusyon na nagtatadhana na ang korte ay may kapangyarihang mag-utos ng pagbabago ng lugar o lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagkakuha ng hustisya kung saan may mga seryoso at mabibigat na dahilan na humahadlang sa korte ng orihinal na jurisdiction na magsagawa ng patas at walang kinikilingan na paglilitis. Sabi ng korte, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.